Okay, para sa ating ikalawang parte ng ang kahalagahan ng pagsulat at ang akademikong pagsulat sa Aralin 1. Dumako tayo sa mga uri ng pagsulat. Ito ay ang una, malikhaing pagsulat, technical na pagsulat, professional na pagsulat, journalistic na pagsulat, referensyal na pagsulat, at akademikong pagsulat. Sa malikhaing pagsulat, ang pangunahing layunin ay maghatid ng aliw, makapukaw ng damdamin at makaantig sa imahinasyon at isipan ng mambabasa. Mga halimbawa na dito ay ang maikling kwento, dula, tula, malikhaing sanaysay, comics, script ng teleserye, kalyeserye, musika, pelikula, at iba pa. Ang layunin ng malikhaing pagsulat ay maghatid lang ng aliw sa mga mambabasa. Okay, pangalawa, ang teknikal na pagsulat. Ang layunin nito ay pag-aralan ng isang proyekto o kaya naman bumuo ng isang pag-aaral na kailangan lutasin ang isang problema o suliranin. Mga halimbawa ay feasibility study, project of renovation, project ng barangay. Ito yung mga proyektong dapat agarang nabibigyan ng solusyon. Okay, next. Sa profesional na pagsulat, ang layunin ng sulating ito ay sulating may kinalaman sa isang tiyak na larangang natutuhan sa akademya o paaralan. Binibigyang pansin nito ang paggawa ng mga sulatin o pag-aaral tungkol sa napiling propesyon o bukasyon ng isang tao. Halimbawa na lamang sa guro. Sa aming mga guro, may tinatawag kaming mga paggawa ng lesson plan, pagsulat ng pagsusulit o assessment, at paggawa ng grades, pag-compute ng grades, or kahit ano pa na may kinalaman sa propesyon ng guro. Kung ang guro ay may tinatawag na lesson plan, ang mga doktor at nurse naman ay may tinatawag na mga medical report, physical examination. Okay, nakadepende ang profesional na pagsulat sa iyong napiling propesyon, bukasyon at larangan. Okay? Okay, next is ang journalistic na pagsulat. Ito ay ang sulating may kinalaman sa pamamahayag. Journalist ang tawag sa mga taong sumusulat nito. Halimbawa na lamang ang balita, ang editorial, alat-halain, artikulo. Sila ay may mga ambag dyan sa pagsulat ng mga balita, editorial, lathalain o artikulo. Okay, sunod ay ang referensyal na pagsulat. Ang layunin ng sulating ito na bigyang pagkilala ang mga pinagkunang kaalaman o impormasyon sa paggawa ng konseptong papel, thesis at disertasyon. Halimbawa, ang RRL or Review of Related Literature. Okay? Huwag kalimutan na kung ikaw ay kukuha ng sanggunian sa iba't ibang lathalain, ay kailangan na bigyang pagkilala ang mga pinagkunan mo ng kaalaman. Bigyang pagkilala ang libro na iyong pinagkunan ng sanggunian. Bigyang pagkilala ang mga taong may kinalaman sa iyong kinunan na sanggunian. Okay? Okay, sunod ay ang akademikong pagsulat. Ito ay isang intelektual na pagsulat. Take note na ang layunin nito ay maipakita ang resulta ng pagsisiyasat o ng ginawang pananaliksik. Okay. Kung may mga katanungan, chat nyo lang ako sa aking Facebook account. Okay? May
tatlong parte pa itong ating talakayan kasi masyadong mahaba ang unang aralin kaya pinagtagpi-tagpi ko na lang ito. Maraming salamat sa pakikinig.